Paano ko nga ba piniprepare ang puree ng aking baby? 8 months na nga pala siya and hindi masyado siyang ngumunguya. Pero may ngipin na po siya sa baba, dalawa. And parang nahihirinin kasi siya. Pero yung pagka-puree nito is hindi yung sobrang durog. Merong buo-buo pa rin siya para napapractice yung panga niya. So ganito ko lang siya, pinagsama-sama ko lang. Then kahulihan yung malunggay. And blender ko lang, tapos nilalagay ko dyan. Pwede 2 days lang naman siya sa akin, kaya nilalagay ko na lang siya sa chiller. Pwede na naman sa freezer para hanggang 30 days. Pero pang 2 araw lang siya. And sobrang nasihan yung baby ko kasi sarap na sarap talaga siya dyan. And naubos namin isang tube na maliit na yan. Kulang na kulang pa talaga sa kanya. Naku, makaka-order pa talaga ako ng isa pang storage ni baby. Kasi sobrang lumalakas na siyang kumain habang araw-araw siyang nakain ng food. Mas nagde-demand siya ng mas madami. So ito na nga mga mi, share ko na sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa yung mga puree ni baby. Siyempre pinapakuluan ko lang siya dito sa kaldero namin. And hindi na ako bumili nung mga mamahaling kasi madali lang naman silang mag-puree. Binili ko na lang is yung mini blender na kulay white. Tapos yung lalagyanan talaga ang kailangan nyong bilhin. Kasi yun lagi yung paglalagyan niya. Kahit yung mga mag-BBLW na siya, kailangan nyo pa rin. So, ayan yung ginawa ko. Para siyang tinola. Mami, paturo paano gawin mga food ni baby. So, ito na nga mga mima. Bumili lang ako sa tindahan ng isang sayote, isang broccoli, and 2 carrots. Yung carrots, sakto lang yung kalakihan. And 2 kutsarang bigas. Yung bigas na yun is yung bigas namin. Siyempre, huhugasan mo yun mga mima bago mo ilagay sa food ni baby. So, ganyan, pakukuluan ko lang siya hanggang sa lumambot siya. And then, kailangan maliliit yung hiwa para mas mabilis maluto yung mga gulay. Pag okay na siya, ginigiling ko lang siya sa blender or food processor ko na maliit. 250 ml yun. And sobrang bilis lang kasi ilang minuto lang okay na siya. Pwede mo namang hindi masyadong durog at mayroong nangunguya si baby pero masyadong nadurog yung sa akin. Pero ang dami kong nagawa. Ito na yung tutorial kung paano ko ginagawa yung mga puree ni baby. Napakadali lang, napaka-easy, pwedeng-pwede mong gawin kahit saan. Lalo na sa bahay mo. So, kailangan mo lang naman ng kaldero. Then, hiwain mo lang ng maliliit yung mga gulay para mas madaling lumambot. Dapat durog or lambot na lambot. Pwede mo rin siyang i-smash kung wala kayong blender. Durugin mo ng tinidor na kayang nguyain ni baby. Wala po akong nilalagay dyan na kahit anong pampalasa, as in wala akong nilalagay. Purong gulay lang po siya. Tapos sinamahan ko siya ng kanin. And sobrang nagustuhan to ng baby ko kasi may patatas. Favorite niya talaga yung patatas. So ayan, ipipreaser na natin siya. Para kay baby, dapat healthy. So gumawa ako ng puree gamit ang carrots, patatas, rice, at saka ng egg yolk. Yung kulay, dilaw lang. 2 peraso. First time ko lang mapapatikim yung baby ko ng egg yolk. And tingin ko naman hindi naman siya sensitive sa mga ganun kasi ang dami niya ng gulay na kinain. Parang nagsasaing lang ako at pinapalambot ko lang yung mga gulay para mas manguya or mablend ng maayos. Tapos, tsaka ko nilagay yung 2 egg yolk. Merong mga mami na nagsasabing mas magandang mag-food processor na lang. Yes, Mima, mas maganda talaga yun at less sa pagod. Kaso wala pa ako nung pambili. Medyo mahal-mahal siya and tama na muna ako sa luto-luto. Okay lang naman na mapagod para kay baby. Healthy food puree para sa aking baby and gusto ko rin nagayahin nyo din to para sa mga baby nyo mga mima. Sobrang dali ko lang tong ginagawa, nilalagyan ko lang ng 2 basong tubig dito sa aking 3-4 electric cooker. So maganda lang kayo ng patatas, carrots, malunggay at saka 2 kutsarang bigas, yung natural na bigas lang. Tapos pagsama-samahin lang natin mga mima hanggang maubos yung tubig dyan para naman hindi masyadong watery. Hindi ko na nga pala siya masyadong i-blend kasi mas gusto ko ngayon is mangunguya niya, may nangunguya siya para naman ma-exercise yung panga niya. So i-prepare muna natin yung mga paglalagyan natin. Kailangan malinis mga mima yung mga paglalagyan natin and sterilize din natin siya kasi i-storage natin siya sa freezer. Kailangan talagang malinis na malinis yung ating mga gagamitin.
So wala nga pala akong pampalasang nilalagay sa aking mga puree na ginagawa para kay baby kasi madami pa ring nagtatanong kung may asin daw ba. So wala naman kasi nalasa na yung mga patatas ganon. Mas gusto niya kasi yun and ayoko pala talagang lagyan ng mga asin. So ayan, nagiling ko na lahat at ilalagay na natin sa mismong storage. 60 ml nga pala yung capacity ng laman ng bawat isang niyan. And sobra akong na-amaze na natapos ko ng ganon kabilis dahil sa pork cookie. Hello mga Mima! Samahan niyo ako magawa ng healthy food puree para sa aking baby. So, bumili lang ako dito sa amin ng broccoli. 50 pesos ko lang yung nabili. Tapos, 2 carrots. Yung carrots, 20 pesos. Patatas, 20 pesos. And then, yung kalabasa is 15 pesos. Nasa 105 pesos lang siya. So, ilulutuin ko siya sa Dre 4 electric cooker ko. I-steam ko lang siya dyan. And pag malambot na, aahunin ko na, then isusunod ko naman yung carrots and broccoli kasi matagal sila and matigas. Ang ginawa ko, in-smash ko lang sila and then binilend ko yung broccoli and carrots kasi medyo matigas siya. So ayan, mag-a-add na lang ako ng milk pag isa-serve ko na sa aking napaka-cute na baby.